Okay, panibagong ano tayo ngayon, question, sample question sa EPS topic exam at kung paano nga ba natin to masasagutan kapag lumabas sa EPS topic exam itong ganitong klaseng question. So, ngayon pag-aaralan natin ganitong question guys, lagi talagang nalabas ito sa EPS topic exam, sa reading, minsan naman sa listening, meron din ganito. So, yung sa reading, yung pinakalas na question sa reading, mga ano 'yon, mga tatlo, yung mga parang paragraph din siya. Tapos, doon sa listening, ganun din parehas lang. So kailangan natin pag-aralan to. Pag-aralan natin word by word para maintindihan natin at kung paano nga ba natin masasagutan kapag lumabas yung ganitong question sa EPS topic exam. Okay, simulan na nating basahin at sundan niyo ako guys para matuto rin tayong mapamilyar sa mga words at mabilis nating mabasa yung mga Hangul. Ganun. So, okay, basahin ko na. So, 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Ngayon, i-word by word na natin agad-agad na para hindi natin makalimutan, makaligtaan kasi napakarami talaga nitong sentence, napakahaba. So, taum is the following. So, lagi nating inaaral yan, di ba? The following. 글을, so yung 글을, yung sentence, yung text or yung passage, may kasama siyang object particle. 읽고 is to read, basahin, ganun. 뭐세, so what, mo. 뭐세 대한, what about, ganun. Parang yung tinutukoy, parang ganun. 뭐세 대한, kung ano yung tinutukoy, ganun. 글인지, so 글 is yung, di ba yung 글 kanina sa una is yung passage or text. 글인지, so 글 is text. Tapos inji is kung ano ito, parang sa English whether it is, so yun, kung ito ay. Tapos kursipsyo is to choose or select, di ba? Parang sinasabi niya dito sa sa question na to, basahin ang mga sumusunod na talata at piliin kung tungkol saan ito. Pag nakita niyo yung dehan na sa tanong, dehan krin, tungkol sa about ba yung talata, yung sentence. So, tandaan niyo guys, dehan krin. Okay? Okay, puntahan na natin yung sentence at himay-himay na natin at i-word by word na natin. So, babasahin ko na. 우리 공장은 24 시간 기계가 계속 돌아갑니다. So, word by word natin. 우리 is our. So, our. Hindi siya sa oras yung. So, 공장은 공장 is factory na may nakadikit na topic marker. So 24. So, alam naman natin yan 24, no. So, kadalasan naman hindi siya nakahanggol yung ibang number sa tanong, di ba? 시간 is hour. Yung hour, yung sa oras na yan, yung time ganun. So, 기계가 is yung machine. So, 기계가 기계 machine na may subject na ka. Dinikit lang yung ka para maging subject yung machine, di ba? So, 계속 돌아갑니다. So, 계속 is continuously, 계속. So, 돌아갑니다 is to operate. 돌아가다, to operate, rotate, or to run. So, yung 돌아갑니다 dito is to operate kasi yung machine yung tinutukoy dito, di ba? So, okay, punta naman natin yung next. So, okay. 그래서, therefore. So, 그래서 is therefore. So, parang so siya. So, kaya naman, parang ganun. So, 직원들이, so 직원들이 is, yung 직원 is yung mga empleyado, employee. So, yung 들 niya is pinaka-plural niya. So, mga employee. Okay, next. 팀을, so, Konglish, team. Team, di ba? Team sa English. 팀을, so, may kasama siyang object particle. So, so, ibig sabihin yan is to form. So, bumuo sila ng team. So, 3 is 3, di ba? 교대로. So, 교대로, ibig sabihin niyang 교대로 is yung ship. Kumbaga, 3 ship. Bumuo sila ng 3 ship. So, yung ro dyan is yung by. Bumuo sila ng team by a ship. 3 ship, ganun. 교대로 일을 합니다. So, 일 is work. Object particle and 합니다. So, to do. Yun nga, yung sinasabi dito is bumuo sila ng team na tatlo ang ship sa trabaho. So, 이번 달에, 이번 is this, 달 is month. This month. A particle yan is in the next month. 우리 is our. Kumbaga, our team, parang ganun. 우리 팀이, parang ganun. So, 우리 팀은, our team, not
not. So daytime, yol 2 is, di ba? Yol is 10. Tapos 2, 2, di ba? Yol 2 is bale 12. Yol 2 si. Yol 2 si at 12 o'clock, parang ganun. Timon, yol 2 si 출근 해서. So ibig sabihin ng ano dito ng 출근 is yung go to work. 출근하다. So go to work. So tapos may nakadikit na so. And next is 밤. So 밤 is night, di ba? 9시에 퇴근합니다. So 9시 퇴근합니다. So 9시 9 o'clock. 퇴근 is leaving to work. 퇴근하다. Leaving to work. So tapos na yung trabaho niya. 9시 daw, 9시 ng gabi. So tandaan nyo guys, magka-opposite to, no, di ba? Magka-opposite. 출근하다, 퇴근하다. So go to work, leaving work. So pagta-time in, magta-time out, parang ganun sa trabaho, di ba? Okay, so parang sinasabi dito sa paragraph na to. So yung factory daw nila at yung factory daw nila 24 hours na nag-ooperate. So kaya naman bumuo sila ng team na tatlo ang shift. So ngayong buwan daw yung team nitong nagsasalita ay alas 12 yung pasok, tapos ang out nila is 9 o'clock ng gabi. So 12 to 9 yung duty daw ng team nitong nagsasalita. So yung pinag-uusapan dito kung mapapansin nyo is about sa sa factory, tapos yung about sa oras, di ba? Sa oras kasi Shigan nakalagay diyan, tapos mga 24 hours, tapos kung anong oras yung trabaho at saka pag out, di ba? Yung time yung pinag-uusapan, di ba? So yun nga yung nasa question. Tehan. So ano nga ba yung tinutukoy, di ba? So yung tehan is yung tinutukoy. Ano nga ba? Nabanggit diyan sa sentence na yan, puro mga oras to. Puntahan natin yung choices number 1. Kunlo chugon. Okay? So kunlo is work, tapos chugon is condition. So punta naman natin yung number 2. So kunmu tedo. So ibig sabihin nito, kunmu is work ulit, tapos yung tedo is yung ugali. So parang work attitude sa trabaho, no, sa factory, no. Yung mga attitude ng mga tao doon, di ba? Puntahan naman natin sa number 3. Kunlo sudang. So pag nagtatrabaho ka na dito sa Korea, makikita mo yun sa payslip yung mga sudang na yan. So kunlo is work, tapos sudang allowance. So tungkol ba sa allowance, may nakita bang sahod diyan? Mga pera, di ba? Wala naman, di ba? Okay. Puntahan natin yung number 4. So number 4 is kunmu sigan. So work, tapos sigan, hours. So working hours yung tinutukoy dito sa number 4, working hours. So ito nga yung tamang sagot, no, working hours. Kasi ang pinag-uusapan dito sa sentence kanina, yung mga shift, yung mga oras ng time in, time out. Tapos yung makina kung ilang oras bang umaandar, di ba? So ang pinakatamang sagot dito is number 4. Okay, tandaan nyo, dehan kuril mo. What about ano nga ba yung tinutukoy pag nakita mo yung dehan? Okay? So yun lang. Para sa sa mga IPS aspirants na nangangarap na may pasa itong exam, lagi kayong mag-vocabs. Mag-ipon kayo ng vocabs. Tapos mag-practice kayo ng mga ganitong tanong sa IPS mock test, ganun. Practice kayo. So maraming salamat sa panonood at pag-share at pag-react ng video natin about sa IPS topic exam. At kung hindi ka pa nakapalo, pwede ka ring mag-follow sa akin at para na rin sa iba pang tips sa IPS topic exam. So yun lang. Annyeong.